Doon kay Mary Grace Piatos, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nasama po nila itong Mary Grace Piatos na ito ay para po doon sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At ayon nga, nitong si House Prosecutor at Representative Terry Ridon, ang pagpapatunay daw, sa pagiging totoo o kathang-isip lamang ng pangalang ito ang magsisilbing matibay na ebidensya kung nagkakaroon ho ba ng korupsyon o peking resibo. Kung maalala po natin, itong si Mary Grace Piatos, doon sa investigasyon po ng Kamara noong 2024, lumitaw po ito dahil ito raw yung pumipirma o lumalagda po sa mga acknowledgement receipt ng pagtanggap ng confidential funds, attorney. Well, as I understand is that ganito po yan. There is a certain Mary Grace Piatos, pero pseudonym ang ginamit niya. It is a real person because she accepts money. And I believe that this person is a confidential informant under sa DepEd noon. Okay, let's go back. First is that we know for a fact that the confidential funds given to the DepEd kay Vice President Sara noon, hindi po yun requested but given from the funds ng Presidente. Okay, share yan sa'yo. Tapos binigay, malapit na, 11 days lang maubos, no? So, we know that fact. Now, bakit po merong kailangan na investigate or magkaroon ng intelligence sa mga eskwelahan? Because, number one, alam po natin na yung po mga bata, lalo sa mga state universities, nare-recruit po para po pumunta sa bundok ng mga NPA, para maging NPA. We have seen yung 19 na namatay and other mga children, mga bata, no? I will not say children, mga bata pa, mura pa ang pag-iisip. Kasi yan po yung mga bata na yan kasi ang kanilang silakbo ng damdamin malakas, no? And kanilang sense of maturity hindi pa po ganap, no? So, ibig sabihin, yun po ang kanilang i-manipulate, ito pong grupo ng mga NPA. And then they will recruit them and bring them to the mountains. Kaya nga, nangyari, maraming mamatay. So, I believe that one of the reasons for this confidential funds is to infiltrate this, no? Hanapin, magkaroon pa anong nangyari so that the government could prevent this from happening. Now, we have seen the Tacloban incident. And we know of a fact that needed din part of that, if the DepEd has a confidential funds on this purpose, could be used and utilized, no? Not only to gather information through yung mga confidential informants, but to stretch the intelligence networks to determine and prevent this kind of issue. So, ibig sabihin po, correct po yan. Allowed po talaga dapat yan, no? Kasi the President himself, kung siya magawa, pwede man. Ang ginawa lang niya, dinelegate lang niya doon kay BP. Nagkataon kasi siya ang DepEd Secretary. But he has that confidential funds to do that, no? To give it to hanapin niya doon para pasukin yung mga sa DepEd or sa mga schools and everything, no? So what I'm trying to say is that this person na kung tumatanggap po, siya po yung nagbibigay ng information, siya po yung nakakaalam po kung anong nangyayari. Nakaka-provide siya ng magagandang mga intelligence para ma-prevent yung mga ganitong bagay. Kailangan magamit po siya ng pseudonym, yung hindi totoong pangalan.
So sa gayon po, maprotektahan din. Tsaka kasi pag malaman po ito itong pangalan niya at mag-leak, pwede po nga siyang ipapatay or ihahunting nitong mga grupo ng NPA na naapektahan sa kanyang mga confidential information. And tingnan po ninyo, sino po ang mga interested na talagang malaman kung sino to siya. Yun pong member ng Makabayan Blacks na mayroon pong alignment doon sa armed conflict, no? So, like Terry Redon, he is a Makabayan, no? And he is part of this group, no, na kung nag-advocate o parang nag-affiliate, no, doon sa armed conflict. So, yun ang aking nakita, no, na parang the main reason kung bakit na-represent. Mali yung term na advocate, no? Ang meaning ko sa yung parang nakalin po doon. Nakalin po sa ganyang causes. Pero sa isang impeachment proceedings, attorney, mas mahalaga ho ba yung dami po ng mga ebidensya o yung kredibilidad at lakas ng testigo po o ebidensya? No, actually, yung mga evidence na marami is because kagagawan because they claim about this unexplained wealth, misuse. Marami talagang mga kumbaga documentary evidence not necessary na dapat malaman. But with respect to your question, kung paramihan ba ng ebidensya is mananalo ka? No. The relevance of that evidence will be important, no? And ibig sabihin po ng relevance, yung connection po talaga na magpatotoo sa kanilang mga allegation. It must be a direct and real evidence to prove the fact that indeed there was a commission of an offense or wrong by the Vice President. Because otherwise, kahit anong kapal po ng ebidensya mo, kung wala naman yan siyang relasyon, no? We talk about both the prosecution and defense. Kung wala naman siyang relasyon sa nirereklamo po, hindi po yan siya papayagan. The rule is that, remember, is that kung ano lang po yung inaakusa, doon lang po iikot ang ebidensya at testimonya against BP Inday Sara. Kasi due process dictates that yun lang din kasi ang sinagot niya. Now, if you will introduce evidence outside that would be objectionable or violation of due process and the rules on presentation of evidence, no, under the rules on evidence. So, ibig sabihin, objectionable siya. So, alam po namin yan, the lawyers are that we are just contained, no, with respect to those matters that we can prove doon sa aming allegation. Pag sinabi naming ikaw ay yan siya ay hindi maganda, dyan lang po kami mag-ikot sa story niyan. We cannot discuss and bringing other people or other matters that are not included in that particular allegation or accusation against that person.